Ako ang responsable sa gawain ng pag-aalis sa iglesia sa mga nakalipas na ilang taong ito. Dahil matagal-tagal ko nang ginagawa ang tungkuling ito at naaro ko na ang ilang prinsipyo, hindi ako karaniwang nakakaramdam ng masyadong pressure sa tungkulin ko at kaya kong tapusin ng madali ang gawain ko. Hindi ko namamalayan, nagsimula ko nang gawin ang tungkulin ko ayon sa sarili kong mga kapritso at gumagawa ng walang pagmamadali. Hindi nagtagal, humiling ang mga leader ng isang komprehensibong imbestigasyon para matukoy ang mga tao na kailangang paalisin. Ibinigay ko sa mga leader ang listahan ng mga pangalan ng mga natukoy na tao. Kalaunan, madalas nila akong tinatanong tungkol sa mga detalye ng bawat taong nasa listahan at tinatanong kung kailan ko matatapos ayusin ang mga material para sa pagpapaalis at iba pang bagay. Dahil naharap ako sa pangangasiwa at pagsubaybay ng mga leader, naisip ko, hindi ba't ginagawa ko na nga ito? Hindi naman ako nakaupo rito nang walang ginagawa. Hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Paano magagawa ng napakabilis ang pagdaragdag at pagbiberipika ng impormasyon? Bakit napakahigpit ng pagsubaybay ninyo? Hindi ba pwedeng bigyan ninyo ako ng kaunting kalayaan? Pero napagtanto ko na kung hindi ako magmamadali at tapusin na ito, maaaring sabihin ng mga leader na wala akong pasanin. Kaya wala akong nagawa kundi beripikahin at dagdagan ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyon, pinuno ko ang schedule ko bawat araw. Dahil doon, pakiramdam ko ay napigilan at nalimitahan ako habang ginagawa ang tungkulin ko. Kalaunan, noong iniulat ko ang gawain ko, hindi ako nagbigay ng listahan ng pangalan ng ilang taong nasa imbestigasyon ko. Inakala ng mga leader na halos tapos ko na ang gampanin ko at tumigil na sila sa madalas na pagsubaybay at pangangasiwa sa gawain ko gaya ng dati. Kaya nawala na rin ang pakiramdam ko ng pagmamadali. Minsan, inaantala ko ang pagpunta sa iglesia para dagdagan ang mga materialis hanggang tanghali. Kahit halatang kaya ko namang tapusin ito sa umaga. Wala rin akong malinaw na plano. Ginagawa ko lang ang mga bagay-bagay batay sa isang kapritso. Kalaunan, nalaman ng mga leader na hindi ko pa naiulat ang listahan ng mga pangalan ng ilang taong kailangang paalisin. Pinungusan nila ako sa pagiging sutil sa tungkulin ko, sa hindi ko pagtanggap sa pangangasiwa at sa hindi ko talaga pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia. Noong panahong iyon, matindi ang paglaban ko. Iniisip ko na hindi ko lang naiulat sa kanila ang kompletong listahan ng pangalan. Pero hindi ibig sabihin niyo na hindi ko iyon tinatrabaho. Dagdag pa rito, hindi ko pa naantala ang tungkulin ko. Kalaunan, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Hindi pinahihintulutan ng mga antikristo ang iba na makialam, magtanong, o mga siwa sa kanila sa kanilang gawain. Anumang mga pagsasaayos ang ginagawa ng sambahayan ng Diyos para masubaybayan ang kanilang gawain o higit na malaman ang tungkol dito o pangasiwaan ito, gagamit sila ng lahat ng uri ng teknik para hadlangan at tanggihan ang mga ito. Bilang halimbawa, kapag itinalaga ng itaas ang ilang tao sa isang proyekto, lumilipas ang ilang panahon na wala talagang anumang pag-usad. Hindi nila sinasabi sa itaas kung ginagawa nila ito, o kung kumusta ito, o kung nagkaroon ba ng anumang nakaaabalang mga paghihirap o problema. Hindi sila nagbibigay ng feedback. Ang ilan sa gawain ay apurahan at hindi maaaring maantala, pero nagbabagal sila. Pinatatagal ito ng mahabang panahon nang hindi tinatapos ang gawain. Dapat nang magtanong ang itaas.
Kapag ginagawa ito ng itaas, nakararamdam ng matinding pagkahiya ang mga taong iyon mula sa mga pagtatanong at nilalabanan nila ang mga ito sa kanilang puso. May 10 araw pa lang mula nang itinalaga sa akin ang trabahong ito. Hindi pa nga ako nasasanay at agad nagtatanong na ang itaas. Masyado lang mataas ang hinihingi nila sa mga tao. Nandyan sila, naghahanap ng mga pagkakamali sa mga pagtatanong. Ano ang problema rito? Sabihin mo sa akin, hindi ba talagang normal para sa itaas na magtanong? Bahagi nito ay ang pagnanais na higit na malaman ang tungkol sa kalagayan ng pag-usad ng gawain, pati na rin ang kung anong mga paghihirap ang nananatiling dapat lutasin. Bukod pa riyan, ito ay isang pagnanais na higit pang malaman ang tungkol sa kung anong uri ng kakayahan mayroon ang mga taong itinalaga nila sa gawaing ito. At kung talagang malulutas nila ang mga problema at magagawa ang trabaho ng maayos. Gustong malaman ng itaas kung ano ang mga katunayan at kadalasan nagtatanong sila sa gayong mga pangyayari. Hindi ba't isang bagay iyon na dapat nilang gawin? Nag-aalala ang itaas na hindi mo alam kung paano lutasin ang mga problema at hindi mo kayang pangasiwaan ang trabaho. Kaya nagtatanong sila. Medyo palaban at nasusuklam ang ilang tao sa gayong mga pagtatanong. Ayaw nilang hayaang magtanong ang mga tao. At hanggat ginagawa ito ng mga tao, lumalaban sila at may mga pag-aalinlangan. Palaging nag-iisip, bakit palagi silang nagtatanong at naghahanap na mas marami pang malaman? Ito ba ay dahil wala silang tiwala sa akin at minamaliit nila ako? Kung wala silang tiwala sa akin, hindi nila ako dapat gamitin. Hindi nila kailanman nauunawaan ang mga pagtatanong at pangangasiwa ng itaas. Sa halip, ay nilalabanan ang mga ito. May katwiran ba ang ganitong mga tao? Bakit hindi nila pinahihintulutan ang itaas na magtanong at mangasiwa sa kanila? Saka bakit sila mapanlaban at mapanghamon? Ano ang problema rito? Wala silang pakialam kung epektibo ang pagganap nila sa kanilang tungkulin o kung nakahahad lang ito sa pag-usad ng gawain. Hindi nila hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo kapag ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Sa halip ay ginagawa nila ang anumang gustuhin nila. Hindi nila iniisip ang mga resulta o kahusayan ng gawain at talagang hindi nila iniisip ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Lalong hindi ang kung ano ang nilalayon at hinihingi ng Diyos. Ang pag-iisip nila ay, may sarili akong mga paraan at nakagawian sa paggawa ng aking tungkulin. Huwag masyadong humingi sa akin o maging masyadong detalyado sa paghingi sa akin ng mga bagay-bagay. Sapat na nagagawa ko ang aking tungkulin. Hindi ako pwedeng masyadong mapagod o magdusa ng sobra. Hindi nila nauunawaan ang mga katanungan at mga pagtatangka ng itaas na malaman ang higit pa tungkol sa kanilang gawain. Ano ang kulang sa kawalan nilang ito ng pangunawa? Hindi ba't nawawala rito ang pagpapasakop? Hindi ba't nawawala rito ang pagpapahalaga sa responsibilidad? Katapatan? Kung tunay silang responsable at tapat sa paggawa ng kanilang tungkulin, tatanggihan ba nila ang mga pagtatanong ng itaas sa kanilang trabaho? Mauunawaan nila ito. Kung talagang hindi nila ito nauunawaan, iisa lang ang posibilidad. Nakikita nila ang kanilang tungkulin bilang bukasyon nila at kabuhayan nila. At sinasamantala nila ito. Itinuturing ang tungkulin na kanilang ginagawa
bilang isang kondisyon at pangnegosasyon para makakuha ng gantimpala sa lahat ng oras. Gagawa lang sila ng kaunting prestihiyosong gawain para makalusot sa itaas, nang walang anumang pagtatangka na tanggapin ang atas ng Diyos bilang tungkulin nila at obligasyon nila. Kaya, kapag nagtatanong ang itaas tungkol sa kanilang trabaho o pinangangasiwaan ito, nagkakaroon sila ng nasusuklam at mapanlaban na balangkas ng pag-iisip. Hindi ba't ganoon iyon? Saan nagmumula ang problemang ito? Ano ang diwa nito? Ito ay namali ang kanilang saloobin sa proyektong gawain. Iniisip lang nila ang kaginawahan at kasiyahan ng laman, ang kanilang sariling katayuan at karangalan, sa halip na isipin ang pagiging epektibo ng gawain at ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Hindi talaga nila hinahangad na kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Inilalantad ng Diyos na ayaw ng mga antikristo na hayaan ng mga tao na pangasiwaan ang gawain nila. Kapag sinusubaybayan at inuusisan ng mga leader ang gawain nila, nakakadama sila ng paglaban at ginagawa nila ang mga bagay ayon sa kagustuhan nila. Walang pakialam sa pagiging epektibo ng kanilang gawain. Sa pagninilay ko sa aking sarili, nagpakita ako ng kaparehong pag-uugali. Noong tanungin ng mga leader ang tungkol sa pag-usad ng gawain ko, lubhang mapanlaban ako. Iniisip na hindi ako naging tamad at masyado lang silang nagpupumilit. Bagamat nagpatuloy ako sa paggawa pagkatapos niyon, ginawa ko naman iyon ng sobrang napipilitan. Nilinlang ko pa nga sila sa hindi tapat na pag-uulat sa kanila ng mga detalye ng mga taong natukoy sa investigasyon, na ginagawang imposible para sa mga leader na pangasiwaan ang gawain ko. Para magawa ko ang tungkulin ko ayon sa kagustuhan ko, alinsunod sa sarili kong mga plano. Sa panlabas, hindi ako nagpakatamad. Pero ang saloobin kong hindi nagmamadali sa paggawa ng mga bagay ayon sa nakagawian ay direkta nang nakakaapekto sa pagsulong ng gawain. Napagtanto kong wala akong pagpapahalaga sa responsibilidad sa tungkulin ko at hindi ako mapagkakatiwalaan. Kalaunan, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Isang magandang bagay na pinangangasiwaan ng isang leader ang gawain mo. Bakit? Dahil nangangahulugan ito na umaako siya ng responsibilidad para sa gawain ng iglesia. Ito ang tungkulin niya, ang responsibilidad niya. Ang magawang tuparin ang responsibilidad na ito ay nagpapatunay na siya ay isang mahusay na leader, isang mabuting leader. Kung bibigyan ka ng ganap na kalayaan at mga karapatang pantao, at magagawa mo ang anumang gusto mo, masusunod ang mga pagnanais mo, at matatamasa ang buong kalayaan at demokrasya. At anuman ang ginawa mo o paano mo man ito ginawa, ang leader ay walang pakialam o hindi nangasiwa, hindi ka kailanman kinwestiyon, hindi sinuri ang gawain mo, hindi nagsalita ng matuklasan ang mga isyu, at maaaring nang hikayat o nakipagkasundo lang sa iyo, maituturing ba siya na isang mabuting leader? Malinaw na hindi. Pinipinsala ka ng gayong leader. Kinukonsinti niya ang paggawa mo ng kasamaan. Hinahayaan kang sumalungat sa mga prinsipyo at gawin ang nais mo. Tinutulak ka niya patungo sa isang hukay ng apoy. Hindi ito isang responsable at pasok sa pamantayan na leader. Sa kabilang banda, kung nagagawa ng isang leader na regular kang pangasiwaan, tukuyin ang mga isyu sa gawain mo, at maagap kang paalalahanan o sawayin at ilantad ka, at ituwid at tulungan ka sa iyong mga maling paghahangad,
at paglihis sa maagap na paggampan sa tungkulin mo. At sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, pagwawasto, pagtutustos, at pagtulong, nagbabago ang mali mong saloobin sa tungkulin mo, nagagawa mong iwaksi ang ilang kakatuwang pananaw. Unti-unting nababawasan ang sarili mong mga ideya at mga bagay na umuusbong mula sa pagkamainitin ng ulo, at nagagawa mong mahinahong tanggapin ang mga pahayag at pananaw na tama at ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Hindi ba't kapaki-pakinabang ito para sa iyo? Napakalaki nga ng mga pakinabang. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na maunawaan na responsibilidad ng mga lider na pangasiwaan at subaybayan ang gawain. Ipinahihiwatig din ito na responsable sila sa kanilang mga tungkulin at naglalayong gawin ng maayos ang gawain ng iglesia. Madalas na pinagninilayan ng mga taong tunay na may konsensya at katwiran ang kanilang sarili kapag naharap sila sa pangangasiwa ng mga lider, na ibinubuod at iwinawasto sa napapanahong paraan ang mga paglihis at problema sa mga tungkulin nila para makamit ang mas magagandang resulta sa kanilang mga tungkulin. Naalala ko na noong una akong magsimulang gumawa ng gawain ng pag-aalis, hindi ko naunawaan ang anumang mga prinsipyo. Pagkatapos makipagbahagi na ng mga kapatid at tulungan ako ng maraming beses, saka ko lamang naarok ang ilang prinsipyo at nagkaroon ako ng kaunting pagkilatis sa pag-uugali ng iba't ibang tao. Isa itong espesyal na pabor para gawin ko ang tungkuling ito at biyaya ito ng Diyos. Itinalaga ako ng iglesia sa gampaning ito, kaya dapat ay pinasan ko ang tungkuling ito at ginawa ang pinakamakakaya ko ng buong puso at lakas para matiyak na maayos ang pagsulong sa gawain. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng konsensya at katwiran. Gayunpaman, binabagalan ko lang ang paggawa ng tungkulin ko. At masaya na sa pagkakaroon lang ng mga gagawing gampanin nang walang pagsasaalang-alang sa pagsulong ng gawain. Nilinlang ko pa nga ang mga leader sa pamamagitan ng hindi pag-uulat ng mga partikular na detalye para mapigilan sila sa pagsubaybay at pangangasiwa sa gawain ko. Paano ko masasabing may konsensya o pagkatao ako sa paggawa ko ng aking tungkulin sa gayong paraan? Panay ang iwas ko sa pangangasiwa at ayoko na napipigilan. Ginawa na yung komportable ang aking laman pero inantala ang gawain at naging dahilan para makagawa ako ng mga pagsalangsang. Naging napaka-estupido ko. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Ano nga ba ang tungkulin? Isa itong atas na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao. Bahagi ito ng gawain ng sambahayan ng Diyos. At isa itong responsibilidad at obligasyon na dapat pasanin ng bawat isa sa mga taong hinirang ng Diyos. Karera mo ba ang tungkulin? Isa ba itong personal na usaping pampamilya? Tama bang sabihin na sa sandaling mabigyan ka ng tungkulin, nagiging personal mong gawain ang tungkuling ito? Talagang hindi iyon ganoon. Kaya paano mo dapat tuparin ang iyong tungkulin? Sa pamamagitan ng pagkilos alinsunod sa mga hinihingi, salita, at pamantayan ng Diyos, at sa pagbabatay ng iyong pag-uugali sa mga katotohanang prinsipyo, sa halip na sa pansariling pagnanais ng tao. Sinasabi ng ilang tao, sa sandaling ibigay sa akin ang isang tungkulin, hindi ko ba ito sariling gawain? Ang tungkulin ko ay pananagutan ko, at hindi ko ba sariling gawain kung ano ang pinananagutan ko? Kung gagampanan ko ang aking tungkulin bilang sarili kong gawain, hindi ba't nangangahulugan ito na gagawin ko ito ng maayos?
Gagawin ko kaya ito ng maigi kung hindi ko ito itinuring na sarili kong gawain? Tama ba ang mga salitang ito o mali? Mali ang mga ito. Salungat ang mga ito sa katotohanan. Ang tungkulin ay hindi mo personal na gawain. Gawain ito ng Diyos. Bahagi ito ng gawain ng Diyos. At dapat mong gawin kung ano ang ipinagagawa ng Diyos. Maaari ka lamang maging pasado sa pamantayan sa pamamagitan ng pagganap sa iyong tungkulin ng may pusong nagpapasakop sa Diyos. Kung palagi mong ginagampanan ang iyong tungkulin ayon sa iyong sariling mga kuro-kuro at imahinasyon at ayon sa iyong sariling mga kagustuhan, hindi mo kailanman maaabot ang pamantayan. Ang pagganap sa iyong tungkulin ng ayon lamang sa gusto mo ay hindi pagganap ng iyong tungkulin. Dahil ang ginagawa mo ay hindi saklaw ng pamamahala ng Diyos. Hindi ito ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Sa halip, nagpapatakbo ka ng sarili mong operasyon. Isinasakatuparan ang sarili mong mga gawain, kung kaya't hindi ito ginugunita ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na galing sa Diyos ang mga tungkulin. Ang mga ito ay responsibilidad at obligasyon ng bawat tagasunod ng Diyos. Hindi ito katulad ng pangangasiwa sa usaping pambahay, kung saan pwedeng gawin ng mga tao ang mga bagay ayon sa kagustuhan nila. Sa halip, dapat nilang hanapin ang katotohanan at gawin ang kanilang mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Ako ang responsable sa gawain ng pag-aalis sa iglesia. Ang hinihingi ng Diyos sa tungkuling ito ay ang alisin sa iglesia sa lalong madaling panahon ang mga antikristo, ang masasamang tao at ang mga hindi mananampalataya, upang makapagbigay ng isang magandang buhay iglesia sa mga kapatid. Gayunpaman, wala akong pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Hindi ko pa naisaalang-alang kung paano maisasagawa ng mabilis ang gawaing ito ayon sa mga prinsipyo. Sa halip, sa bawat araw, inisip ko kung paano gagawing komportable ang laman ko at iiwasan ang paghihirap at pagod. Ginawa ko ang tungkulin ko ng may pagkasutil, dahan-dahan at walang pagmamadali. Para sa mga gampaning pwedeng matapos ng mas maaga, hindi ko pinilit na matapos agad ang mga iyon. At ayokong gumawa pa kahit kaya ko naman. At sinadya kong itago ang listahan ng pangalan ng mga taong pasok sa pamantayan ng pag-aalis. Hindi ko ipinaalam sa mga leader ang partikular na pag-usad ng gawain para hindi nila ako mapangasiwaan at para hindi ako maging napakaabala o pagod. Alang-alang sa makalamang kaginawahan, nagsinungaling at nanlinlang ako. Talagang hindi ako nararapat sa tungkuling ito. Kalaunan, pinagnilayan ko ang sarili ko. Bakit ayokong tanggapin ang pangangasiwa at gusto kong palaging gawin ang mga bagay ayon sa paraan ko? Kalaunan, nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Paano mailalarawan ang mga taong inaasikaso ang nauukol nilang gawain? Sila ay mga taong tinitingnan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, kasuotan, tirahan, at transportasyon sa isang simpleng paraan. Hanggat naaabot ng mga ito ang isang normal na pamantayan, sapat na iyon para sa kanila. Mas inaalala nila ang landas nila sa buhay, ang kanilang misyon bilang mga tao, ang kanilang pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga. Ano ang maghapong pinag-iisipan ng mga taong hindi maaasahan? Palagi nilang pinag-iisipan kung paano magpapakatamad, kung paano manlilin lang para makatakas sila sa responsibilidad,
kung paano kakain ng mabuti at magpapakasaya, kung paano mamumuhay ng maginhawa at komportable ang katawan, nang hindi isinasaalang-alang ang mga nauukol na bagay. Kaya, pakiramdam nila ay napipigilan sila sa sitwasyon at kapaligiran ng paggawa sa kanilang mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Ang mga individual na ito na hindi inaasikaso ang kanilang nauukol na gawain at na ginagawa ang gusto nila, ay hindi nagnanais na gawin ang mga nauukol na bagay na ito. Ang sukdulang layunin na ninanais nilang makamit sa paggawa ng anumang gusto nila ay ang pisikal na kaginawahan, kasiyahan, at kadalian, at ang hindi malimitahan o maagrabyado sa anumang paraan. Ito ay ang sapat na makakain ng anumang gusto nila at magawa ang gusto nila. Dahil sa kalidad ng kanilang pagkatao at sa mga hinahangad ng kanilang kalooban, kaya madalas nilang nararamdaman na napipigilan sila. Paano ka man magbahagi sa kanila tungkol sa katotohanan, hindi sila magbabago at hindi malulutas ang kanilang pagkapigil. Ganoon lang talaga silang klase ng tao. Mga bagay lang sila na hindi nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain. Bagamat sa panlabas ay tila hindi sila nakagawa ng anumang malaking kasamaan o na hindi sila masasamang tao. At bagamat mukhang nabigulang silang itaguyod ang mga prinsipyo at panuntunan, ang totoo, ang diwa ng kanilang kalikasan ay na hindi sila nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain o tumatahak ng tamang landas. Ang mga ganitong tao ay walang konsensya at katwiran ng normal na pagkatao at hindi nila matatamo ang katalinuhan ng normal na pagkatao. Hindi nila pinag-iisipan, pinagninilayan, o hinahangad ang mga layuning dapat hangarin ng mga taong may normal na pagkatao o ang mga saloobin sa buhay at pamamaraan ng pag-iral na dapat taglayin ng mga taong may normal na pagkatao. Ang kanilang mga isipan ay araw-araw na puno ng mga isipin kung paano makakahanap ng pisikal na kaginawahan at kasiyahan. Subalit, sa kapaligirang pinamumuhayan ng iglesia, hindi nila mabigyang kasiyahan ang mga pisikal nilang kagustuhan, kaya pakiramdam nila ay hindi sila komportable at napipigilan sila. Ganyan umuusbong ang mga emosyon nilang ito. Sabihin ninyo sa akin, hindi ba't lubhang nakakapagod ang buhay ng mga ganitong tao? Kaawa-awa ba ang kanilang buhay? Hindi. Hindi kaawa-awa ang mga iyon. Tama iyan. Hindi kaawa-awa ang mga iyon. Sa madaling salita, sila ang uri ng mga tao na hindi nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain. Sa lipunan, sino ang mga taong hindi nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain? Sila ang mga walang ginagawa, ang mga hangal, tamad, basagulero, sanggano, at tambay. Mga ganyang tao. Ayaw nilang matuto ng anumang bagong kasanayan o kakayahan. At ayaw nilang maghangad ng mga seryosong propesyon o maghanap ng trabaho para makaraos sila. Sila ang mga walang ginagawa at ang mga tambay ng lipunan. Pinapasok nila ang iglesia at pagkatapos ay gusto nilang may makuha sila ng walang kapalit at namatamo nila ang parte nila sa mga pagpapala. Sila ay mga oportunista. Ang mga oportunistang ito ay hindi kailanman handang gumawa ng kanilang mga tungkulin. Kung hindi masusunod ang gusto nila, kahit bahagya lang, pakiramdam nila ay napipigilan sila.
Palagi nilang hinihiling na makapamuhay ng malaya. Ayaw nilang gumanap ng anumang uri ng gawain. Pero gusto pa rin nilang kumain ng masasarap na pagkain at magsuot ng magagandang kasuotan. At kumain ng anumang naisin nila at matulog kailanman nila gusto. Iniisip nila na kapag dumating ang ganitong araw, ay tiyak na magiging napakaganda nito. Ayaw nilang magtiis ng nikatiting na paghihirap at nagnanais sila ng buhay na mapagpalayaw. Labis pa ngang nakakapagod sa mga taong ito ang mabuhay. Nagagapos sila ng mga negatibong emosyon. Madalas silang nakakaramdam ng pagod at pagkalito dahil hindi nila magawa ang gusto nila. Ayaw nilang pangasiwaan ang kanilang nauukol na gawain o harapin ang mga bagay-bagay na nauukol sa kanila. Ayaw nilang manatili sa isang trabaho at paulit-ulit itong gawin mula simula hanggang katapusan. Natratuhin ito bilang sarili nilang propesyon at tungkulin, bilang kanilang obligasyon at responsibilidad. Ayaw nilang tapusin ito at makamit ang mga resulta o nagawin ito sa pinakamataas na pamantayang maaari. Hindi sila kailanman nag-isip ng ganyan. Gusto lang nilang kumilos ng pabasta-basta at nagamitin ang tungkulin nila bilang paraan para kumita ng ikabubuhay. Kapag nahaharap sila sa kaunting kagipitan o sa isang uri ng pagkontrol, o kapag medyo tinaasan ang pamantayang kailangan nilang maabot, o pinagpasan sila ng kaunting responsibilidad, pakiramdam nila ay hindi sila komportable at napipigilan sila. Umuusbong sa kalooban nila ang mga negatibong emosyong ito. Pakiramdam nila ay sobrang nakakapagod mabuhay at miserable sila. Isang pangunahing dahilan kung bakit pakiramdam nila ay sobrang nakakapagod mabuhay ay dahil walang katwiran ang ganitong mga tao. Napinsala ang kanilang pangangatwiran. Ginugugol nila ang buong araw sa pagpapantasya, pamumuhay sa isang panaginip, sa mga ulap, palaging iniisip ang mga pinakamatitinding bagay. Iyan ang dahilan kung bakit napakahirap lutasin ang kanilang pagkapigil. Hindi sila interesado sa katotohanan. Hindi sila mga mananampalataya. Ang tanging magagawa natin ay ang hingin sa kanila na lisanin ang sambahayan ng Diyos, na bumalik sa mundo at hanapin ang sarili nilang lugar ng kadalian at kaginawahan. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang mga gumagawa sa kanilang mga tungkulin, paano man nila gusto at hindi nag-aasikaso ng wastong gawain, ay hindi kailanman nag-iisip ng mga wastong bagay. Bawat araw, iniisip lang nila kung paano gagawing komportable ang laman nila. Ilang taon man nilang ginagawa ang mga tungkulin nila, palagi nilang pinananatili ang isang saloobin na basta makaraos lang. Hindi sila naiiba sa mga tamad at batugan sa sekular na mundo. Tutol ang gayong mga tao sa katotohanan at hindi nila minamahal ang mga positibong bagay. Ginagawa silang mga tipikal na hindi mananampalataya. Kung hindi sila magsisisi, hahantong sila sa pagbubunyag at pagkatiwalag. Hinahama ko noon ang mga tamad at batugan. Inaakalang hindi inaasikaso ng mga taong iyon ang wastong gawain, at sa halip ay naka-istambay lang. Sa aking paghahambing ng sarili ko sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ngayon na kagaya lang ako ng gayong mga tao. Ayokong mapangasiwaan o madaliin sa tungkulin ko. Gusto ko lang ng kalayaan at walang mga paglilimita na hindi nagpapakita ng responsibilidad sa aking pangunahing gawain. Hindi ko inasikaso ang wastong gawain at nagpakasasa ako sa kaginhawahan. May katiting man lang ba akong
pagpapahalaga sa integridad at dignidad. Bagamat mukha akong gumagawa ng ilang gawain, hindi ako naging tapat sa Diyos. Naging tuso at nagpakatamad ako sa aking tungkulin. Nag-aakalang makakapasa ako sa pamamagitan ng panluloko sa Diyos para matanggap ang mga pagpapala niya. Ginawa ko ang ilang tungkulin para lamang sa kapakanan ng mga oportunidad at destinasyon ko. Hindi ba't isa akong ganap na oportunista? Sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay at ibinubunyag at itinitiwalag ang sinumang hindi tapat sa kanyang mga tungkulin. Nilinlang ko ang sarili ko sa pag-aakalang pwede kong matamo ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na pamamaraan. Hindi ba talagang napakahangal niyon? Paano na iba ang mga pagpapamalas ko sa mga pinaalis na hindi mananampalataya? Kung nagpatuloy ako ng ganito, sisirain ko ang sarili kong kalalabasan at destinasyon. Habang lalo ko itong iniisip, lalo akong natakot. Kaya nanalangin ako sa Diyos para magsisi. At handa akong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga problema ko. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Ang mga tunay na nananalig sa Diyos ay lahat ng mga individual na nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain. Lahat sila ay handang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Kaya nilang magpasa ng isang gawain at gawin iyon ng maayos, ayon sa kanilang kakayahan at sa mga patakaran ng sambahayan ng Diyos. Siyempre, sa simula ay maaaring maging mahirap masanay sa buhay na ito. Maaari mong maramdamang pagod na pagod ang iyong katawan at isip. Subalit, kung talagang may paninindigan kang makipagtulungan at handa kang maging isang normal at mabuting tao, at na magtamo ng kaligtasan, kailangan mong magbayad ng kaunting halaga at hayaan ang Diyos na disiplinahin ka. Kapag nahihimo kang maging sutil, kailangan mong maging magsiklaban dito at bitiwan ito. Paunti-unting bawasan ang iyong pagkasutil at mga makasariling ninanasa. Dapat kang humingi ng tulong sa Diyos sa mahahalagang bagay, sa mahahalagang oras, at sa mahahalagang gampanin. Kung tunay kang may paninindigan, dapat mong hilingin sa Diyos na ituwid at disiplinahin ka, at nabigyang liwanag ka upang maunawaan mo ang katotohanan. Sa ganoong paraan, ay makakukuha ka ng mas magagandang resulta. Kung tunay kang may paninindigan, at magdarasal ka sa Diyos sa Kanyang presensya at magsusumamo ka sa Kanya, kikilos ang Diyos. Babaguhin niya ang iyong kalagayan at mga iniisip. Kung gagawa ng kaunti ang banal na espiritu, aantigin ka ng kaunti at bibigyang liwanag ka ng kaunti, magbabago ang iyong puso at magbabago ang iyong kalagayan. Kapag nangyari ang pagbabagong ito, madarama mong ang pamumuhay ng ganito ay hindi nakapipigil. Ang pagkapigil mong kalagayan at mga emosyon ay magbabago at mababawasan, at magiging iba ang mga ito sa dati. Madarama mong ang pamumuhay ng ganito ay hindi nakakapagod. Masisiyahan kang gampanan ang iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Madarama mo na magandang mamuhay, umasal, at gumampan ang iyong tungkulin sa ganitong paraan. Nagtitiis ng mga paghihirap at nagbabayad ng halaga, sumusunod sa mga patakaran, at ginagawa ang mga bagay-bagay ng ayon sa mga prinsipyo. Madarama mong ito ang uri ng buhay na dapat mayroon ang mga normal na tao. Kapag namumuhay ka ayon sa katotohanan at ginagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin,
madarama mong panatag at payapa ang iyong puso at na makabuluhan ang iyong buhay. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na inaasikaso ng mga sinserong mananampalataya sa Diyos ang wastong gawain. Palaging iniisip kung paano gampanan ng maayos ang mga tungkulin nila at kung paano makamit ang pinakamagagandang resulta. Handa silang magdusa at magbayad ng halaga at kaya rin nilang tanggapin ang pangangasiwa ng iba. Madalas nilang pinagninilayan ang mga paglihis sa kanilang gawain at itinutuwid kaagad kapag nakatuklas ng kahit anumang mga issue. Naunawaan ko rin na sa mas pagsasaalang-alang sa gawain ng sambahayan ng Diyos at pagtutok sa mga wastong usapin, hindi makakadama ng kalungkutan o pagkapigil ang isang tao dahil sa kaunting pagdurusa. Pagkatapos ng ilang panahon, kinolekta ko ang impormasyon tungkol sa isang masamang tao. Nang malaman ito ng mga leader, tinanong nila kung kailan ko ito maaayos. Naisip ko, kalilipat lang ng taong ito dito sa aming iglesia, galing sa ibang iglesia. Para sa ilang masasamang gawa niya, kailangan kong ipagtanong ito at beripikahin sa dati niyang iglesia, kaya hindi magiging madaling ipunin ang mga ito. Dagdag pa rito, may iba pa akong materyal na kailangang dagdagan sa lalong madaling panahon. Mukhang kailangan na namang pagtiisan ng laman ko ang ilang pagdurusa. Nang sandaling iyon, napagtanto kong isinasaalang-alang ko na naman ang laman ko. Sa pagninilay ko kung paanong pinabagal ko ang pag-usad ng gawain dati. Ngayon, alam ko nang hindi na pwedeng magpaantala na naman ako. Bukod dito, nag-uudyok na ng alitan ang taong ito at hinahadlangan ang mga kapatid sa iglesia. Kailangan nang alisin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Isinaayos ko kaagad para tulungan ako ng mga taong may kinalaman para maunawaan at maberipika ang impormasyon. Natapos ko kaagad ang pagkolekta ng lahat ng kinakailangang detalye. Sa pahintulot ng 80% ng mga kapatid sa iglesia, pinatalsik ang masamang taong iyon sa iglesia. Kapag tumuon ako sa tungkulin ko nang hindi isinasaalang-alang ang sarili kong laman, nakadama ako ng napakatatag na determinasyon sa puso ko. Mula noon, kapag ginagawa ko ang aking mga tungkulin, iniuulat ko ang aking gawain sa napapanahong paraan. Kapag pinangangasiwaan at sinusubaybayan ng mga leader ang gawain ko, hindi na ako nakakadama ng paglaban. Sa halip, natuklasan ko ang mga paglihis sa gawain ko sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa at naiwawasto ko kaagad ang mga iyon. Halimbawa, noong tanungin ako tungkol sa mabagal na usad ng gawain, pinagnilayan ko ang aming buod at napagtanto kong ito ay pangunahing dulot ng kawalan ko ng abilidad na unahin ang mas mahahalagang gampanin. Kaya, mabilis ko itong itinuwid. Kapag nagsagawa ako sa ganitong paraan, hindi na ako nakakadama ng pagkapigil o paglaban. Bukod doon, malaki ang ibinuti ng pagiging epektibo ng tungkulin ko. Mas dumoble kaysa sa dati ang dami ng mga materyal na naaayos sa isang buwan. Alam kong resulta ng mga salita ng Diyos ang lahat ng ito. At lubos akong nagpapasalamat sa Diyos.